Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Nawa po tayo ay patuloy na iniingatan ng Panginoon, malusog, malakas, at patuloy niyang pinagpapala. Purihin ang ating Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng isa pang pribilehiyo na sama-samang sumamba, manalangin, at mag-aral ng kanyang banal na salita. Hindi man sa ating church venue, subalit dito po sa ating online worship celebration na sa loob ng 7 buwan ay patuloy po nating ginagawa. So parang kailan lamang po tayo ay nasa kalagitnaan na ng unang bare months ng September. Mga ilang buwan na lamang ay Pasko na. Ganun pa man, patuloy tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy siyang kumikilos sa ating buhay at patuloy niya tayong iniingatan. Napakaganda po ng serye na ating pong tinatalakay na sinimulan natin nung nakaraang buwan at magpapatuloy hanggang sa huling linggo ng buwang ito ng September. Ano po ito? The God of Wonders. Nawa po ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Siya po ang dakilang Diyos na gumagawa ng himala sa buhay natin. At patuloy natin siyang makilala, patuloy natin siyang sambahin, at patuloy tayong magkaroon ng intimate relationship with our God habang nakikilala natin siya na makapangyarihang Diyos, dakilang Diyos, at Diyos na gumagawa ng iba't ibang himala. Tinatalakay po natin ang 7 himala na itinala ni Apostle John sa kanyang aklat, The Gospel of John. Maraming himala na ginawa ang Panginoon, pero ang 7 himalang ito ay sapat na para patunayan ni si Kristo ang Mesiyas, siya ang ating tagapagligtas, at siya ang dakilang Diyos ng bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi ng ating pong serye. At ang series na ito, ang topic natin ngayong linggo ay patungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaki na ipinanganak na bulag. Yan po ay mababasa natin sa kabuuan ng chapter 9 ng Book of John. Masyadong mahaba po ang kwento. Ito po ay composed ng 41 verses. Basahin na lang po natin sa kanya-kanya nating mga tahanan. Pero mamaya po titingnan natin yung mga ilang piling talata sa passage na ito na napakalaki nang maitutulong sa ating pong pag-aaral patungkol kay Jesus na liwanag ng ating pong buhay. Ano po ang buod ng kwento sa chapter 9 ng Gospel of John? Si Jesus po ay nakakita ng isang bulag. At tinanong siya ng kanyang mga disipulo, sino po ang may kasalanan? Bakit siya ipinanganak ng bulag? Siya ba o ang kanyang magulang? Sumagot ang Panginoong Hesukristo, hindi siya o ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit siya ipinanganak ng bulag. Subalit, ito ay nangyari sapagkat may dakilang bagay na gagawin ang Diyos upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Jesus gumawa ng putik sa pamamagitan ng lupa at sa pamamagitan ng kanyang dura, at nag-form siya ng putik at ipinahid doon sa mata ng bulag at inutusan na pumunta doon sa Siloam para maghilamos. Ganun nga ang ginawa ng bulag. Pumunta siya, naghilamos siya, at pagbalik niya, nakakakita na siya. Napansin ng kanyang mga kapitbahay at ng mga ilang nakakakilala sa kanya na siya yung bulag na naglilimos. At sila ay namangha, sila ay nagtataka.
Di ba siya yung bulag na nanglilimos? Sabi nung iba, baka kamukha lamang. Pero sabi nung bulag, siya nga. At ang ginawa nila, siya po ay dinala sa mga pinuno ng Hudyo. At ang ginawa ng mga pinuno ng Hudyo, siya ay tinanong ng tinanong, siya ay sinisiyasat kung ano ang nangyari sa kanya at sino ang nagpadilat ng kanyang mata. Hindi pa satisfy ang mga pinuno ng Hudyo, pinatawag ang kanyang mga magulang kung totoong ito ay kanyang anak at kung totoong siya ay ipinanganak ng bulag. Pinatutuhanan ng kanyang mga magulang na siya ay bulag ng isinilang, pero kung paano siya gumaling at nakakita, ay sinabi niyang tanungin na lamang ang kanyang anak sapagkat siya ay may sapat ng isip. Ayaw niya kasi na siya ay itiwalag ng mga pinuno ng Hudyo sa kanilang sinagoga. Pinatawag ulit yung bulag sa ikalawang pagkakataon at ipinakwento sa kanya kung ano nga ang nangyari sa kanya. Subalit ayaw maniwala nitong mga pinuno ng Hudyo. Kaya anong ginawa dito sa bulag na nakaranas ng himala ng Panginoon? Siya po ay pinatalsik sa kanyang sinagoga, sa kanilang sinagoga. Nang ito po ay mabalitaan ng Panginoong Jesucristo, nang malaman niya, hinanap niya po yung bulag. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong niya, ikaw ba ay sumasampalataya sa anak ng tao? At sumampalataya nga ang bulag na ito. Hindi niya lang naranasan ang physical healing na ma-restore yung kanyang physical sight, subalit nagkaroon ng pagkaunawa sa katotohanan. Pati yung kanyang spiritual eyes ay na-open sa katotohanan na si Jesus nga ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, at siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang Diyos na nagbibigay liwanag. Matapos yun, sinabihan ng Panginoong Hesus ang mga pinuno ng Hudyo, ang mga Pariseo, na sila ay nananatiling bulag sa katotohanan at sila ay kailangan ng kagalingan. Purihin ng Panginoon sa himalang ito na ang isang bulag simula nang siya ay ipinanganak ay nakaranas ng kagalingan. Dito po makikita natin that our God of wonders, the Lord Jesus Christ, is the light of the world. Ang Diyos na kamangha-mangha, ang ating Panginoong Jesucristo, tunay nga na siya ang ilaw ng sanlibutan. Sa pag-aaral po natin ng passage na ito ngayong umaga, ang pagtutuunan po natin ng pansin, ang outline po ng ating pag-aaral ay mula sa katanungan ng 5 tao na nabanggit dito po sa ating istorya. Sa John chapter 9, ang pagpapagaling ni Jesus ng isang bulag. 5 tao, 5 katanungan. Actually, maraming tanong po sa whole passage. Nung binilang ko nga, 16 na question mark. So, less than 3 in every verses, there is a question. Subalit, titingnan po natin ang 5 katanungan at ito po ay malaking bagay na makatutulong sa atin sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang salita at ma-apply po natin sa ating pananampalataya. Ang una pong tanong ay mula sa mga alagad. At ang sabi, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? So in summary, ang tanong ng mga disipulo, sino po ang may sala? Bakit siya ipinanganak na bulag? Ang mga Hudyo noong mga panahong iyon ay naniniwala na ang sakit at sufferings ay consequence of sin. Yan po ay sa verse 34. Sabi niya doon, sabi ng mga religious leaders sa bulag, ikaw ay ipinanganak na makasalanan.
Kahit tayo sa makabagong panahon ay naniniwala na hindi lang basta nangyayari ang isang bagay. Ito po ay may dahilan. May pasaway na anak, sabi natin kasi may pabayang magulang. There is cause and effect. Lugmok ang bansa kasi kurakot ang nanunungkulan. Naghihirap siya kasi hindi tapat sa pagkakaloob. Kaya sa kanilang pananaw din, sa kanilang paniniwala, siya ay nagsasuffer sa kanyang kondisyon, siya ay ipinanganak na bulag kasi siya ay ipinanganak na makasalanan. Makasalanan siya o ang kanyang mga magulang. Ang sakit at pagdurusa ay dahil sa kasalanan. Yan din po ang teolohiya. Yan din ang pananaw ng tatlong kaibigan ni Job. Kung babasahin po natin sa Old Testament, yung Book of Job. In summary, parang sinasabi ng kanyang mga kaibigan, Job, namatay ang iyong anak, naubos ang iyong ari-arian, na bankrupt ang iyong pinagkakakitaan, at ang iyong katawan nagde-deteriorate dahil sa iyong karamdaman. Ang naiwan sa iyo ay isang bungangerang asawa. Job, labis kang makasalanan. Magsisi ka upang mapawi ang galit, ang sumpa ng Diyos sa iyo. Pero alam po natin sa dulo ng istorya ni Job, ang tatlong kaibigan niya was rebuked by God because they are misrepresenting the Lord. Mali ang kanilang pananaw na ipinapakita patungkol sa Diyos, na ang Diyos ay parang isang policeman na babantayan ang iyong mga kilos, ang iyong mga violations, at pag ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, ayan, may ticket ka, may parusa ka. So, ang dahilan ng iyong paghihirap, ang dahilan ng iyong suffering ay ang iyong pagkakamali at ang iyong kasalanan. So, the disciples and even the Jew during that time ay may ganong pananaw. At marahil minsan ganon din tayo. Ang tingin natin sa Diyos ay parang isang Diyos na naghihimagsik, a vengeful God. Parang isang policeman na laging naghihintay ng pagkakamali at sisitahin tayo rather than a loving Father. Totoo naman na minsan ang ating sufferings at ang sickness ay ang pinaka-root generally ay ang kasalanan. Ang original plan ng Panginoon, walang sakit at walang paghihirap. But because of sin, naranasan niya ng tao. Pero pag ipatutungkol natin ito sa individual at personal na karanasan ng bawat isa, ito po ay masyadong complex. May iba't ibang dahilan bakit ang tao ay may malubhang karamdaman o bakit ang tao ay nagdurusa ng labis. At ang isang dahilan na ipinahayag sa atin mismo ng ating Panginoong Hesus, na sagot ni Jesus sa tanong ng mga disipulo, na minsan itong mga disipulo, kagaya ng mga disipulo, marahil ang iba sa atin, minsan ang una nating hinahanap sa gitna ng sakit at paghihirap ay kung sino ang may kasalanan. Sino ang pwedeng sisihin? Tanong nila kay Jesus, bakit siya ipinanganak ng bulag? Sino ang may kasalanan? At ano po ang sagot ni Jesus? Mahirap mang tanggapin, mayroong karamdaman at paghihirap na pinahihintulutan ng Diyos kahit minsan sa loob ng mahabang panahon dahil may layunin siya. At ang layunin kung bakit ipinanganak na bulag ang taong ito ay mababasa natin sa verse 3. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan
ng pagpapagaling sa Kanya upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag na po nating ungkatin ang dahilan minsan ng ating pong pagdurusa, ang ating pong kalagayan. Sapagkat may pagkakataon na ito po ay pinahintulot ng Diyos sapagkat may dakilang layunin siya. At isa doon ay upang i-display niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Sa pagkakataong ito, ano ang ating mga karanasan, mga pinagdaraanan, mga mabibigat na pagsubok? Nais i-assure ng Panginoon sa bawat isa sa atin na minsan kahit sa mahirap na kalagayan natin at kahit sa matagal na panahon na tayo ay nagdurusa, may dakilang layunin ang ating Panginoon. At ang dakilang layunin niya, i-display ang kanyang kapangyarihan. Maluwalhati siya. God is not just glorified in things that is beautiful, that is wonderful, pero minsan naluluwalhati rin ang Panginoon sa attitude ng bawat isa sa atin. Kung paano natin haharapin ang mga suliranin, ang mga pagsubok sa buhay natin. Sa isang bagay, i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, gagawa siya ng himala, at babaguhin ang ating kalagayan. May ilan ding pagkakataon na naluluwalhati ang Panginoon sa attitude ng mga Kristiyano na sa kabila ng kanilang pagdurusa, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas, sila ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, sila ay patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. God is more glorified when we cherish Him as a person. Hindi lamang yung ginagawa niya sa buhay natin. Kaya kung ganun ang ating attitude, we desire the miracle workers. Alam natin, anuman ang mangyari sa atin, naniniwala tayo na maluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pong magandang pananaw patungkol sa Kanya. Gumaling man tayo o hindi, maranasan man natin ang himala o hindi, maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mabuting attitude. So dito po may dahilan ang Panginoon. At sabi ko nga minsan, iba't iba ang dahilan ng Panginoon sa iba't ibang karanasan ng bawat isa sa atin. Sa iba, minsan gagamitin niya ang iyong karanasan, ang pagpapagaling para makakilala ang iba sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan naman, gagamitin ng Panginoon sa iba ang kanyang sufferings o ang kanyang mga suliranin, ang mga problema upang siya ay turuan ng lesson. Kaya purihin ng Panginoon sa mga dinaranas natin, isipin natin lagi may dakilang layunin ng Panginoon. Hindi man natin maintindihan ang iba, pero gustong i-display ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kagaya ng nangyari dito po sa kwento na ating pinag-aralan. Ang unang tanong ng mga disipulo, sino ang may kasalanan? Ang sagot ng Panginoong Hesukristo, hindi ang magulang o hindi mismo ang taong bulag, pero pinahintulutan ng Diyos upang ang kanyang kapangyarihan ay maipahayag sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling. Ang ikalawang pong tanong na pagtutuunan natin ng pansin sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang banal na salita ay sa verse 36, yung tanong mismo nung ipinanganak na bulag. Sabi po niya, sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Ito po ay yung pangalawang pagkakataon nung hinanap siya ng Panginoon matapos siyang itiwalag sa sinagoga. Sabi ng Panginoon sa kanya, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba?
sa anak ng tao? O sumasampalataya ka ba sa akin bilang Mesiyas at bilang Diyos? Sabi ng bulag, sino po siya? Sino ang Mesiyas? Sino ang Diyos? Sino ang Panginoon? Sabihin niyo po upang akin pong sampalatayanan. Ako, sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa Kanya. So ang tanong ng bulag, sino po siya? Sino ang gumawa ng dakilang himala sa kanyang buhay? Sino ang Panginoon? Sino ang Diyos na makapangyarihan? Sino siya? Siya po si Jesus. Nagpakilala si Jesus sa bulag. Kaharap mo na siya. Mga kapatid, ang ating dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang nakakakita sa ating kalagayan. At ang mabuting layunin ng Diyos ay Kanyang gaganapin. Ipinahayag ng Diyos. Siya ay nangyari sa Kanya yan sapagkat may gagawin ang Diyos sa Kanyang buhay. God will display His power by healing him. Alam niyo po, si Jesus ang lumapit, si Jesus ang kumalinga sa bulag na ito. Hindi bulag ang lumapit sa Panginoon. Hindi po siya nananalangin, na andun po siya nang hihingi ng limos. Ang sabi sa verse 1, nakita siya ng Panginoong Jesus. Si Jesus ang unang gumawa ng hakbang. Si Jesus ang unang lumapit sa Kanya. Ganon din po sa ating buhay. Hindi po tayo ang unang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Iiwan niya ang lahat ng magagaling at mabubuti at hahanapin niya ang isang naliligaw, ang isang bulag, upang i-display ang kanyang kapangyarihan. Siya po ang nag-initiate. Siya ang naglaan ng oras kahit sa hectic schedule ng ating Panginoon. Katatapos lamang po ng kanyang pagtuturo. At actually, siya ay gustong batuhin ng mga Hudyo. Kaya siya po ay tumatakas sa mga Hudyo, nagmamadali. Pero sa kanya pong paglalakad, sa kanyang pag-iwas sa mga pinuno ng Hudyo, ay kita niya pa rin ang ating pangangailangan. At concerned pa rin siya. Nakikita niya ang ating kalagayan. Siya si Jesus. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos na walang bagay na mahirap sa Kanya. Ano po ang pinagaling niya? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, isang bulag. Hindi lang bulag, ipinanganak ng bulag. Sa entire life ng taong ito, darkness ang kanyang buhay. At ang sabi po ng verse 32, wala pa tayong nababalitaan na nagpagaling ng isang tao na ipinanganak ng bulag. God is the creator of our body. God can restore sight sa ating pong physical eyesight. Why? Because God is our Almighty God. Makapangyarihan ang ating Diyos. Sabi ng bulag, sino po siya? Siya ang Diyos na compassionate, kumakalinga. Siya ang Diyos na naghahanap at nag-i-initiate para hanapin tayo, puntahan tayo sa gitna ng ating pangangailangan. At siya ang makapangyarihang Diyos. Sa Kanya walang bagay na mahirap. Kahit pa ipinanganak na bulag, kayang-kaya ng Panginoon. Kamusta ang bawat isa sa atin? Iniisip ba natin na ang ating kalagayan ay lubhang imposible, lubhang napakahirap? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Wala pong bagay na napakahirap sa Kanya. Ano man po ang iyong kalagayan? Marahil
Hindi tayo katulad ng mamang pinagaling ni Jesus. Hindi tayo ipinanganak ng bulag. Hindi natin naranasan yung himala that yung entirety ng buhay natin, puro darkness ang nasa paligid. But all of a sudden, sa isang encounter sa Panginoon, nagkaroon ng liwanag. Lumiwanag ang kanyang buhay. Hindi man physical blindness, kawalan ng sight, ang iyong matinding suliranin. Baka naman yan ay suliranin sa loob ng iyong tahanan. Parang sa tingin mo, imposible na talagang magkasundo-sundo pa kami sa loob ng tahanang ito. Masyado nang matindi ang hidwaan. Mga kapatid, sa Panginoon, walang imposible. Kayang-kaya niya ang anumang sitwasyon. Marang iniisip mo, hindi man bulag ang iyong kalagayan, pero meron kang terminal illness, meron kang cancer, may malubha kang karamdaman. Baka nga iniisip mo, oras na lang ang hinihintay mo. Lumapit ka sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Oo, maaring lahat ay hindi makaranas ng kagalingan, pero pag lumapit ka sa ating Panginoon, ang layunin niya sa iyong pagdurusa, ang layunin niya sa iyong karamdaman ay Kanyang gaganapin. Ang Kanyang gaganapin. Lubhabang mahirap na dalhin para sa iyo ang isang adik na anak o kaya lasinggerong asawa. Imposible na ang sitwasyon, lubhang napakahirap. Again, balikan natin ang pangyayaring ito. Isang lalaki, bulag ng ipinanganak, pinagaling ng Panginoon. Makapangyarihan siya. Walang bagay na mahirap para sa Kanya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sino siya? Tanong ng bulag. Ang ating Panginoon. Bakit niya tinanong? Upang ako ay sumampalataya sa Kanya. Alam niyo po, ang pananampalataya ay may kalakip na pagsunod o gawa. Upang maranasan natin ang himala ng ating Panginoon. Kung iisipin nyo, gumawa ng putik ang Panginoon, ipinahid sa Kanyang mata. Inutusan siya, pumunta ka doon sa Pool of Siloam, maghilamos ka. Anong ginawa nung bulag? Sinunod niya. Siya ay naghilamos. Maaring bago makarating doon, mahabang oras, nakaranas siyang madapa, o kaya habang naglalakad siya ay nakakaisip siya ng mga pagdududa o kaya pag-aalinlangan. Pero gusto niya ng pagbabago sa kanyang buhay. Siya ay kumilos. Ginawa niya ang kanyang bahagi. He obeyed the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, minsan, our miracle is an obedience away. In the path of obedience and faith, there is miracle and blessing. Ano po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano ba ang Kanyang ipinagagawa upang maranasan natin ang Kanyang himala? Minsan, mahirap kagaya nung karanasan ng bulag na ito. Pero kung gusto po nating ma-experience yung pagbabago sa ating kalagayan, wala pong mawawala kung susundin natin ang ating Panginoong Hesus. Baka ang utos niya ay puntahan mo ang iyong kaibigan na matindi ang iyong hidwaan. Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka. At maayos ang inyong hindi pagkakaunawaan, matinding hindi pagkakaunawaan. Sa tingin mo, hindi na masusolve, pero baka meron kang layunin. Baka meron kang hakbang na kailangang gawin. Baka may gustong ipagawa
ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw ay patuloy na nananalangin ng financial breakthrough. Mahango ka sa iyong buhay na lubog sa pagkakautang. Baka merong ipinagagawa ang Panginoon sa iyo. Maging sensitive tayo sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Baka gusto niyang baguhin ang ating lifestyle ng paggastos ng salapi. Baka gusto ng Panginoon na unahin natin siya sa lahat ng bagay. At ang pangako niya, Matthew 6:33, lahat ng ito ay idadagdag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ang gusto ng Panginoon? Ano ang utos niya? Ano ang ipinagagawa niya sa bawat isa sa atin? Pero alam niyo po mga kapatid, more than the physical healing, ang bulag na ito ay naranasan na encounter mismo at in-embrace ang Panginoong Jesucristo. What happened? In verse 38, sinabi agad ng lalaki, dahil tinanong siya ni Jesus, sinabi sa kanya, nakita mo siya at siya ang kausap mo ngayon. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Mesiyas? Sino ba ang Panginoon? Verse 37, nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. Sabi ni Jesus, ako ito. Verse 38, sinabi agad ng lalaki, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo. At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Yes, naranasan niya ang physical healing. Nakakakita na siya. Pwede niya nang baliwalain. Yung sa buhay niya, na-solve na yung isang matinding problema. Nakakakita na siya. Hindi na siya mabubuhay in physical darkness. Pero more than the physical darkness, ang kanyang natanggap. Ang natanggap niya mismo, yung source of power. Ang natanggap niya mismo, yung miracle worker. Ang in-embrace niya mismo, hindi lang yung pwedeng gawin. Hindi lang yung may spectacular na pwede niyang maranasan. Pero ang Diyos mismo. Nung ipinangaral ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay, nag-provide siya ng pagkain. Pero nung tinuturo na niya na ako ang tanggapin ninyo, pag tinanggap nyo ang bread of life, hindi na kayo makakaranas ng hunger at ng thirst anymore. Maraming alagad, iniwan siya. Maraming tao, sabi, mahirap na turo. Ayaw i-embrace si Jesus bilang the bread of life, bilang kanilang satisfaction. Pero sa pagkakataong ito, nang sinabi ni Jesus, I am the light of the world. In-embrace siya ng bulag. Naranasan ng bulag, hindi lamang yung physical healing, subalit natagpuan niya ang dakilang sagot sa pangangailangan niya, ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Pag meron kang Jesus, meron kang buhay. Buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Hindi man dito sa ibabaw ng daigdig. Subalit, buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. May tanong din ang mga kapitbahay at ang mga nakakakilala sa Kanya. Hindi ba siya ang dating nakaupo at namamalimos? Di ba yan yung bulag na laging naandito, na dadaan natin, namamalimos at nakaupo lang dito? Sabi nung kamukha lang. Pero sabi nung bulag, ako nga ito. Namangha yung iba. Nagulat. Dating bulag, ngayon nakakakita na. Simula pagkabata, naandyan na yan. Namamalimos, hindi nakakakita. Maaring inaalalayan. Pero ngayon, bago na siya, nakakakita na siya. At yun din ang paninindigan niya. Tinatanong siya ng mga Pariseo. At sinasabi ng mga Pariseo, ang gumawa sa inyo sapagkat araw ng pamamahinga ay makasalanan. Pero sabi ng bulag,
Hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi. Pero isa lang ang alam ko. Isa lang ang alam ko. At ito yung kanyang testimony. Dati akong bulag. Pero ngayon, ako ay nakakakita na. That is in verse 25. Alam niyo po, napakaganda na tayo ay may angking patotoo ng kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mamamangha ang iba. Makikita ng iba ang kakaibahan, ang pagbabago sa buhay natin ng bawat isa sa atin. Yan ang isang bagay na hindi mananakaw ng dyablo sa bawat isa sa atin. Bagay na hindi pwede mong makalimutan. Bagay na hindi pwedeng pabulaanan ng iba. Bakit? Sapagkat yun ang iyong karanasan. Sapagkat yun ang ginawa ng Diyos mismo sa iyo. Hindi pwedeng pabulaanan ng iba yan sapagkat karanasan mo yun. Hindi pwedeng nakawin ng dyablo sapagkat nangyari na sa iyo. At hindi mo makakalimutan sapagkat yun ay iyong karanasan. Ginawa ng Diyos sa iyong buhay. At yan ay isang magandang kasangkapan upang makilala ng mga tao sa iyong paligid ang ating Panginoong Hesus. Hindi mo kailangang maging dalubhasa para akayin ang iba na manalig din sa ating Panginoon. Sa iyong patotoo lamang, sa nangyari sa iyo, sa iyong karanasan sa Panginoon, yung resulta ng encounter mo sa ating Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Araw-araw we have an encounter with the Lord. Lumalago tayo, binabago tayo ng ating Panginoon. At habang tayo ay nagbabago, habang nakikilala natin ang lubusan ng Panginoon, nakikita ng mga tao sa ating paligid ang pagbabago, ang pagkakaiba. Hindi ba yung dating lasinggero yan? Pero ngayon, hindi na tumutoma. Di ba dating bading yan? Pero ngayon, badong na badong. Di ba dating namumuhay ng immoral yan? Pero ngayon, lumalakad sa katwiran at sa kabanalan. Others will see the change sa buhay natin because of our encounter with the Lord. Sabi nung iba, hindi ba siya yung dating bulag na namamalimos na kaupo lang? Ganun din, pag tayo ay merong encounter sa ating Panginoon, mamamangha yung iba. Sasabihin ng iba, diba yun yung dating anak ni ganito? Suwail yan, laging sinisigawan ang kanyang nanay. Pero nung simula na isuko ang buhay sa Panginoon, nagbago, naging masunuring anak. Ano ang iyong patotoo? Ano ang makapangyarihang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? At ano ang patuloy na binabago niya sa buhay natin because of our daily encounter with the Lord? Mga kapatid, i-cherish natin yan. Kasangkapan natin yan upang ipakilala sa iba na meron tayong Kristo, makapangyarihang Diyos, na patuloy na nagbabago sa atin. Ang ikaapat na tanong ay tanong ng mga Pariseo. Sa verse 40, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sinabi ni Jesus, ako ay pumunta rito upang pumatol. Ang mga bulag makakita at ang mga nakakakita ay mabulag sapagkat hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Sumagot ang mga ilang Pariseo na naroroon doon, mga pinuno ng Hudyo. Sinasabi mo ba, Jesus, na kami ay bulag? Oo, sa totoo. Nakakakita man sila physical, subalit sila ay bulag sa katotohanan. Sa katotohanan, nakaharap nila ang Mesiyas.
na balak nilang patayin. Sa katotohanan, nakaharap nila ang dakila at makapangyarihang Diyos, the God of wonders, the miracle worker, may kakayahang gumawa ng iba't ibang himala. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila nakaranas ng kagalingan. Hindi nila naranasan ang sila ay nananatiling bulag. Hindi man physical, subalit spiritual. Bakit? Because these religious leaders, itong mga pinuno ng Hudyo, itong mga Pariseo, ay mga self-righteous. Matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero sa katotohanan, sila ay bulag, ang sabi ng Panginoon. Nawa hindi po tayo mahulog sa ganitong trap. Kala natin masyado tayong mabait, hindi na natin kailangan ng Diyos. Lubha tayong malakas, hindi na natin kailangan ng Diyos. Lubha tayong makapangyarihan, mayaman, hindi na natin kailangan ang Diyos. Kung hindi natin kailangan ng Diyos, tayo ang pinakakawawang tao sa ibabaw ng mundo. Mapapahamak tayo. Mananatili tayong unsatisfied pag hindi natin tinanggap yung bread of life. Mananatili tayo sa labas ng pagliligtas ng Diyos, sa labas ng kawan, kung hindi tayo maniniwala kay Jesus bilang door. Tayo ay mananatiling bulag kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang ating Panginoon, bilang the light of the world. Self-righteousness. Anong mark ng self-righteousness? Yung tingin mo matuwid ka sa iyong sarili. Ang may self-righteous na puso, mas nakatuon or mas nakapokus sa gawaing pangrelihiyon o ritual, higit sa pangailangan ng tao. Sabi nila, makasalanan yung nagpagaling sa iyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga. Pero si Jesus mismo ang nagsabi sa ibang mga pagkakataon na ginawa ang Sabat para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Pag masyado tayong concerned sa formalism, sa ating relihiyon, sa mga ritual at sa mga tradisyon natin sa simbahan, higit sa pangangailangan ng ating kapwa. Kung hindi tayo nagbubunyi sapagkat isang tao na ipinanganak ng bulag na bago ang sitwasyon at nagkaroon ng kagalingan, naiinggit pa tayo at inaakusahan natin na makasalanan ang gumawa. Mas nakatuon tayo sa ritual, sa formalism at sa ating relihiyon rather than sa pagkalinga sa ating kapwa at pagpapasalamat, pagbubunyi at pagsasaya sapagkat isang makasalanan nakakilala sa Panginoon. Ingat tayo. Baka tayo ay meron ng self-righteous heart or self-righteous attitude when we care more of ritual and formalism of the church rather than the needs of the people around us. Meron tayong self-righteousness. Sa verse 16 makikita nyo yan. Sinabi ng ilang Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Another sign of self-righteousness. Hindi nakikita ang sariling kasalanan. Ingat ulit tayo. Kung ang nakikita lang natin is mistakes of the people, sins of the people around us, pero yung sarili nating kabulagan, yung sarili nating problema, yung sarili nating pangangailangan of the Savior, hindi natin makita, ingat tayo. Kung puro pagkukulang at pagkakamali ng iba ang ating napapansin, pumapasok na yung self-righteousness
sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi natin matatanggap ang pagtuturo, ang pagtutuwid ng Panginoon. Basahin nyo, verse 24 and verse 34. Sabi nila, alam naming makasalanan ang taong yun. Yun ang declaration nila kay Jesus. Dahil gumagawa siya sa araw ng pamamahinga, makasalanan ng taong gumagawa nun. At yun din ang tingin niya sa lalaking ito na pinagaling. Sa verse 34, ipinanganak kang makasalanan. Sa Jesus, makasalanan siya, ipinanganak na makasalanan. Pero sila, tingin nila sa kanilang sarili, matuwid sila. Sila ang kailangan ng kagalingan, ng kaliwanagan mula sa ating Panginoon. Kung nagkakaroon din tayo ng ganung attitude, mas nakikita natin ang mali, ang kasalanan ng iba, pero bulag tayo sa ating kasalanan, sa ating pangangailangan. Yan po ay self-righteous attitude. Isa pa po, yung attitude na hindi nagpapaturo, ayaw tumanggap ng turo, at hindi marunong makinig. Kitang-kita rin po sa mga relihiyosong tao na ito. Anong sabi sa verse 34? Sumagot ang mga pinuno ng Hudyo, ipinanganak kang makasalanan, at ang lakas pa ng loob mo ngayon na pangaralan kami, at pinagbawalan sila na pumasok sa simbahan. So, nagsasabi ng karanasan itong bulag, sabi ng mga Hudyo, ipinanganak kang makasalanan at ang lakas ng loob mo na turuan pa kami. So, ayaw nilang magpaturo. Ayaw nilang makinig sa paliwanag, sa patutuo, sa sinasabi ng bulag na ito. Tingin niya, makasalanan siya, hindi dapat pakinggan. At ang pangyayaring ito, actually this is also an object lesson na ginamit ng Panginoon. He performed a miracle to teach the Pharisees and the Jews na sila ay spiritually blind. Sila ang may kailangan na mabuksan ang kanilang mata. Matang spiritual sa katotohanan na si Jesus ang Mesiyas, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Dahil ayaw nilang tumanggap ng pagtuturo, ayaw nilang makinig sa taong ito, tinaboy siya sa sinagoga, itinakwil, pinagbawalang pumunta sa sinagoga. Sabi nga ng isang dakilang preacher nung several centuries back, ang pangalan ay Charles Spurgeon, sabi niya, it is not our littleness that hinders Christ, but our bigness. It is not our weakness that hinders Christ, it is our strength. It is not our darkness that hinders Christ, it is our supposed light that hold back His hand. O minsan hindi po ang ating kahinaan, hindi po ang ating kaliitan ang sumasagabal para kumilos ang Diyos sa ating buhay. Minsan yung ating self-righteousness, yung ating kayabangan. Minsan akala natin, alam na natin ang katotohanan. Sarado na tayo. Kaya si Jesus nagpapakilala sa mga pagkakataong ito, pero hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Nawa hindi po yon ang maging karanasan ng bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon, kagaya ng bulag, matugunan yung ating physical needs, but more than our physical needs, makilala natin si Jesus, na siya ang Panginoon at Mesiyas natin. Kaya sa huli, si Jesus ang nagtanong. At sa pagkakataong ito, ito rin ang tanong ko sa bawat isa sa atin. At marahil tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sumasampalataya ka ba? Sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Sumasampalataya ka ba kay Hesukristo? Naniniwala ka ba na siya ang Mesiyas? Siya ang tagapagligtas? Siya ang kamangha-manghang Diyos? Na siya ang ilaw
ng sanlibutan. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig ngayon sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang banal na salita, gustong pumasok ng Diyos ang liwanag ng buhay sa ating madilim na buhay, sa ating madilim na mundo. Hindi man physical, pero sa ating buhay. Minsan, dahil we are living in darkness, hindi na natin nakikita ang totoo. At tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. At patuloy na kumikilos ang dyablo sa buhay natin para patuloy na maging magulo. At patuloy na manatili tayo sa isang magulong buhay, sa isang madilim na buhay, sa isang surroundings that is ruled by the Prince of Darkness. Pero nagtatanong ang Panginoon, ikaw, gusto mo bang mahango sa isang madilim na buhay, sa isang madilim na mundo? God is inviting us. Ang sabi niya, ako ang liwanag ng buhay. At pag ang Panginoon ay nanatili sa ating puso, inanyayahan natin siya sa ating buhay. Alam niyo po, walang panama ang kadiliman sa liwanag. Pumunta ka sa isang madilim na lugar, magsindi ka ng liwanag, ng ilaw, ng gasera, ng flashlight. Darkness will be dispelled. It will maglalaho ang kadiliman. Kailanman hindi mananaig ang kadiliman sa liwanag. Kaya kung si Jesus ang liwanag ng buhay at pinahintulutan natin siya na umupo sa trono ng ating buhay, patuloy tayong mamumuhay sa katotohanan, sa liwanag. Hindi lamang physical na liwanag ang mararanasan natin. Subalit pag in-embrace natin our God of wonder, the Lord Jesus Christ, the light of the world, we will experience real life. Life that is meaningful. Life that is eternal. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya iniimbitahan ko po, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin. Patuloy po nating ialay ang ating buhay sa Panginoon. Paghariin natin siya sa buhay natin. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin ngayong umaga. Kinikilala po namin na ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang liwanag ng buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa patutuo, sa kapangyarihan na iyong dinisplay libong-libong taon nang nakararaan sa pamamagitan ng pagpapagaling mo sa isang bulag simula pa ng ipanganak. Panginoon, patuloy kang gumawa ng himala sa buhay namin. At ang aming mga karanasan ay magsisilbing patutuo ng iyong kadakilaan, ng iyong kapangyarihan. And when others look at us, they will glorify you. They will honor you. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo. Sa amin pong araw-araw na encounter with you, patuloy ka naming maranasan. At patuloy na mabago ang aming buhay. Yayakapin ka namin, Panginoon. Ikaw mismo, aming Panginoon. Ikaw mismo, Jesus, aming Diyos. Hindi lamang ang mga kamangha-mangha na pwede mong gawin. Niluluwalhati ka namin at pinararangalan ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, and be a blessing.